Pilipinas at Amerika bumuo na po ng isang matibay na alyansa. Ito na nga ba ang tatapos sa pambubuli nitong China? Hello guys, what's up po? Kamusta po kayong lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay guys, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, lalong-lalo na po sa mga bago pa lamang po dito, pindutin nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa ibaba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yun? Eto, guys. Matindi itong ating pag-uusapan ngayon. Hindi talaga mawala sa topic itong Pilipinas against China, alyansa ng Pilipinas at United States of America. Marami po ang kinakabahan mga sangkay kung sakaling magkakaroon ng digmaan. Dahil I'm sure magiging matindi itong laban mga sangkay, Philippine-US Maritime Cooperation. Ayon po dito sa West Philippine Sea, malakas na alyansa. May mga nagdududa ba sa Pilipinas at Amerika? Pero ito po yung balita ito. Tignan po natin. Partnership, a strong alliance with the United States as our treaty partner. So, yung ating MCA with the Carrier Strike Group sends a very strong message that the alliance is here, that the alliance is strong, and together we will face the challenges in the South China Sea. Okay, together we will face the challenges in South China Sea or West Philippine Sea. Together, ibig sabihin, mga sangkay, talagang no matter what happen, magsasama ang Amerika at Pilipinas just like the old days during the World War II. Ngayong ikalawang digmaan mga sangkay, hindi po tayo kasali sa digmaan na yan. Ang kalaban po talaga ng Japan, ang kinaiinisan ng Japan, ang gustong pasiklaban ng Japan, walang iba kundi ang US. Pero bakit kaya nadamay? Dahil nandito po yung Amerika. Yun yung nangyari at that time. Kaya mali po yung kwento mga sangkay na sinasabi na ang Pilipinas po ay tinulungan ng Amerika. No! Ang Pilipinas po ang tumulong sa Amerika kaya po tayo nasadlak sa matinding problema. Ganun po ang totoong nangyari. At tingnan nyo mga sangkay, pagdating sa kasaysayan, Pilipinas naman talagang tumutulong sa mga digmaan. Diba? Vietnam, tinulungan po ng Pilipinas, pero hindi sa pamamagitan po ng mga armas. Nagpadala lamang po doon ng mga engineers, ano pa ba yan, mga naggagamot sa mga nadadali mga sangkay sa gera na yon. Nagkaroon ng Vietnam War. Ano pa ba? Yung Korean War. Tinulungan ng Pilipinas ang South Korea. Diba? Sila, former President Ramos pa nga po yun, mga sangkay. Marami po silang naging tagumpay doon. Ngayon, mga sangkay, panibagong panahon, panibagong yugto ng kasaysayan, mas matindi po itong problema natin ngayon. Why? Ang China po ay isang higanting bansa, kagaya po ng Amerika at Russia. Kung sakaling puputok ang digmaan, mga sangkay, of course, madadamay tayo. Pero guys, hindi lamang po tayo madadamay, kundi talagang ibabaon tayo ng mga yan. But, hindi rin naman po pwede, mga sangkay, na mas naman nahihimik na lamang po tayo sa mga ginagawa nitong China na pambubuli dyan po sa West Philippine Sea. Kaya biruin mo, pasok na po sa Philippine Exclusive Economic Zone. Inaangkin pa rin ng China. Hindi naman po pwedeng ganun, di ba? So, Nitong inilarawan ni Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, ang katatapos lamang na maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at United States nitong January 2 hanggang 4. okay ha. Yan po. Natapos po yung joint patrol exercise nitong Philippines and US. Yun nga po ang nangyari mga sangkay. Mga warship po ito, hindi po yung mga PCG lang.
Yun nga pang dahilan mga sangkay na yung mga warship nitong China ay tila baga pinalibutan po ang Amerika at Pilipinas. Pero hindi naman po nagpasindak ang Pilipinas at Amerika. Ayon kay Carlos, hudyat ng isang malakas na alyansa ng dalawang bansa ang naging mensahe sa pagsasanay sa West Philippine Sea. Nagpakitang gilas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga fighter jets sa malawak na karagatan. Nagsagawa rin ng cross-deck exercise ang mga barko ng Pilipinas at barko ng US. Nagpakita rin ang malaking barko ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier sa barko ng Pilipinas. Ginamit kasi ng Estados Unidos sa nasabing pagsasanay ang kanilang mga sasakyan kagaya ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier, USS Princeton, Cruiser, dalawang destroyer, USS Sterett, Ito doon na mismo ito sa West Philippines nila ginawa, hindi po sa kung saang lugar lamang. Kaya nga po yung China dito, bad trip na bad trip. USS Kidd, AIM-860S, AIM-860R, Seahawk, F-18S at F-35S. Lumipad din ang mga opisyal ng Westcom at ng barko gamit ang AW-109 na chopper ng Philippine Air Force para makipagkita sa mga opisyal ng US. Nagsagawa rin ng mga maneuver ang mga barko ng Pilipinas na pinangunahan ng BRP Gregorio del Pilar. Sinunda naman ito ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur. Mga warship na talaga yan ng Pilipinas, okay? Na nagpakitang gilas dyan sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng mga pagsasanay. Samantala, nandoon din ang presensya ng Navy ship ng China Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. habang nagsasagawa ng pagsasanay ang dalawang bansa. Tinatayang nasa 3 nautical miles naman ang layo nito sa BRP Gregorio del Pilar. Na-detect ito ng barko ng Pilipinas sa Cabra Island sa bayan ng Lubang Occidental, Mindoro, pasado alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. So far, it's different from what I saw in the past 2 days. I could classify them as shadowing compared to their actions when we do the RORE. Mas maraming dangerous maneuvers and blocking doon. Iaakyat din ng Western Command ang report sa High Headquarters ukol sa nangyaring shadowing ng China nitong nakaraang araw. Pero paglilinaw nito na lumalabag ang China sa pagpasok nito sa exclusive economic zone ng bansa. Samantala, wala pa namang napag-uusapan kung magkakaroong muli ng ganitong aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Makailang beses nagsagawa ng maneuver itong warship ng China dito nga sa barko ng Pilipinas, pero nung nagpalipad na ng fighter jet itong US, saka lamang humiwalay itong barko ng China Hoy, ano yun? Kinabahan sila? dito sa ating sinasakyang BRP Gregorio del Pilar ng Armed Forces of the Philippines. Okay, so galing no? Nagpalipad na ng jet, fighter jet itong Pilipinas, itong Amerika, saka lamang po umalis itong mga warship ng China. Ano yung kinabahan sila? So, ngayon mga sangkay, ayun po dito, joint na po ito, cooperation sa West Philippine Sea ng US and Philippines. Malakas na daw po itong alyansa. Ang tanong dito, ito na ba ang dudurog ng gusto sa China? Nakakabahan na po ang China ngayon? Well, what is your opinion? Mga sangkay tungkol dito, i-comment nyo lamang po sa ibaba. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Lalong-lalo po yung mga born-again Christians dyan na mahilig po sa mga video about po sa Bible, Bible prophecy, at iba pang mga bagay. At saka may paparating po tayong mga podcast at dito po natin gagawin sa Sangkay Revelation. Marami po tayong i-invite na mga ministers, pastors, na magkikwento po about sa mga nangyayari sa ating mundo using the Word of God. O, yun po, mga sangkay. So, subscribe, click the bell, and click all itong Sangkay Revelation. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.